Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid, kamag-anak at kaibigan po namin, na kami po ay napapasalamat una sa ating Panginoong Diyos at sa ating panalangin kanina, kapatid na Vicky, sa nanguna sa ating panalangin upang tayo makapagsimula po sa mga pabalita ng katotohanan natin pong pag-aaralan. Atin pong pag-aaralan ay ang pabalita ng mga katotohanan tungkol po ito sa pinakamalungkot na pagkakamali ng tao. Pinakamalungkot po ang hindi pagkaalam ng mga kasulatan. At ito po yung ating aalamin sa pangaral po ng ating Panginoong Hesus. Sa sulat po ni Mateo, sa Mateo 22, versikulo 29. Ating pong pakinggan ang pangaral po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang banal na kasulatan. Ganito po ang sabi, Mateo 22:29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan ng Diyos. Yan. Ito po pala yung pinakamalungkot na kalagayan ng tao, sabi na ating Panginoon Hesus, at yung pagkakamali ng tao, yung hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ng banal na kasulatan. Yan po yung pangaral na ating Panginoon Hesus. Kausap niya yung mga tao na pinangangaralan niya, na tumutulig siya sa kanya, at kausap din niya yung mga alagad niya sa panahon ng siya'y nangangaral. Pinangaral niya yung napakalungkot na magiging kalagayan ng tao at ang pagkakamali ng tao, yung pagkaalam, hindi pagkaalam ng banal na kasulatan. At ating pong puntahan ang pangaral pa ng ating kapatid sa mga taga-Hebreo. Sa Hebreo 4:12. Isang pahayag po ito tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dito ating pong maalaman ang patuloy na pangaral kung gaano kahalaga ang salita po ng Diyos, kapatid ng Diyos. Sabi po, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yan, ang salita ng Diyos ay mabisa, madaling kumilala ng mga haka ng puso. Ang banal na salita, mga kapatid, mga kaibigan po namin, mga kamag-anakan po namin, ay nakakaalam ng haka ng puso ng tao. Ang salita ng Diyos ay mabisa, tumatagos sa puso at kasukasuan ng mga tao. Na pag binago ka ng Panginoong Diyos, ito po ay tumatagos sa puso. At maalaman mo na ang haka mo sa puso mo ay hindi pala iyon ang tunay, kundi ang nais iparating ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay ay ang makaalam ng katotohanan, ang banal na kasulatan. At pagtanggap nito upang tayo makapamuhay isang ayon po sa kanyang kalooban. Napakaganda po ng pangaral ng ating kapatid sa Hebreo. Sa pagpapatuloy, ano pa ang pabalita ng pangaral ng ating mga kapatid dito sa banal na kasulatan? Sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, unang Tesalonica 2:13, kapatid na Vicky. Pansinin natin ang napakagandang pangangaral ng ating kapatid na si Pablo sa mga taga-Tesalonica. Unang Tesalonica 2:13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita ng ipinangangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos
na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Yan. Ipinangangaral po daw ang salita ng Diyos. Yan po yung banal na kasulatan na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ito yun, pinangaral ang salita ng Diyos. Ang tawag po sa banal na kasulatan ay salita ng Diyos. At pansinin pa po natin ang pangaral, napakahalagang pangaral ng ating Panginoong Hesus dito sa kanyang pangaral. Sa sulat po ng kapatid na si Juan, sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Kapatid na Liki. Juan, Kapitulo Isang 5. napakagandang pangaral po ng ating Panginoong Hesus sa sulat naman ng ating kapatid na si Juan. Sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Kapatid na Liki. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoong tungkol sa akin. Yan. Sabi ng ating Panginoong Hesus, saliksikin, tuklasin ang banal na kasulatan sapagkat ito yung nagpapatotoo sa Kanya. Ito po yung banal na kasulatan na nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesus upang malaman natin kung mayroon tayong buhay na walang hanggan. Yan po ang idinidiin ng ating Panginoong Hesus sa Kanyang pangaral. Saliksikin, tuklasin ang mga banal na kasulatan sapagkat iniisip nyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, mga kaibigan po namin, mga kamag-anakan po namin, ang pagtuklas, ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sapagkat mayroon itong magiging magandang bunga o pribileyo sa ating mga sarili. Sa pagpapatuloy po sa pangaral naman ng ating kapatid na si Josue, sa pangaral ng ating kapatid na si Josue, sa 1:8. Pansin natin mga kapatid, ang pangaral patungkol po dito sa banal na kasulatan. Kapatid na dito. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayin araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang mga ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan. Bubulayin araw at gabi. Sabi po ng ating kapatid na si Josue. Ito po yung dapat gawin ng mga tao sa banal na kasulatan. Ano po? Bubulayin araw at gabi. At yung pangako na mga kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin, yung pangako ng ating Panginoong Diyos na pag binulay mo ang banal na kasulatan araw at gabi ay magkakaroon ka ng magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Magtatamo ka at masusunod mo ang kautusan ng Panginoong Diyos. Yan po yung gagawin ng tao sa banal na kasulatan. Ano pa po sa pagpapatuloy? Sabi dito sa ating pag-aaral patungkol po sa sumulat ng banal na kasulatan. Kasi marami pong nagsasabi na sulat lang yan ng tao. At ito po ay parang binabaliwala nila. Pero ang sabi po ng ating mga kapatid sa banal na kasulatan, patungkol dito kung sino ang sumulat ng banal na kasulatan. Sa 2 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21, ay Dos Pedro, ganito po ang sinasabi. 1:20 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi, kapatid na Liki. Babasahin po, pakibasa po. na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan
ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangagudyukan ng Espiritu Santo. Ayan, pansinin natin mga kapatid, mga kaibigan po namin, mga kamag-anakan namin na hindi sa sariling pagpapaliwanag po ang mga salita ng Diyos na ito na atin pong napag-aaralan. Hindi po ito ginawa sa sariling salita at pagpapaliwanag lamang. Bagkus, ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-udyo, paggabay ng Espiritu Santo. Kaya po nila naisulat at naipaliwanag ang banal na kasulatan. Yan po yung sumulat ng banal na kasulatan. At sinabi pa sa Apokalipsis 1:1-2, kapatid na Vicky, pakibasa po, Apokalipsis Apokalipsis 1. 1:1-2, 9:11. Ayan, yan po yung kung sino yung sumulat ng banal na kasulatan. Hindi sa Apokalipsis 1 po, 1-2. 1-2. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang bagay na nararapat mangyaring madali at Kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Sa 2, nang sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 9-11, kapatid na Vicky. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efeso at sa Esmirna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Yan po yung pagpapatunay na ang tao ng Diyos na kinasiya ng banal na Espiritu na hindi sa kanyang sariling pagpapaliwanag ay siyang sumulat po. Iniutos ng ating Panginoon Jesus kay Juan na isulat mo sa 7 iglesia. Yan po yung pagpapatunay na hindi basta tao ang sumulat ng banal na kasulatan. Totoo po, tao lamang ang sumulat ng banal na kasulatan. Pero ito po ay mga tao ng Diyos na ginabayan, inudyukan ng banal na Espiritu upang makapagsalita sila na buhat sa Diyos at ipinasulat pa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang alagad. Yan po yung pumapatunay na ang banal na kasulatan ay isinulat ng mga banal na tao ng Diyos. Kaya napakahalaga na maalaman natin kung saan nagmula, kung sinong sumulat ang sa banal na kasulatan. At ito po may pakinabang naman mga kapatid, kamag-anakan kaibigan po namin. Tingnan natin yung pakinabang sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos. Sa sulat po ng ating kapatid na si Pablo kay Timoteo, sa 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17, kung ano yung pakinabang ng salita ng Diyos ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin na ipinangaral po ng ating kapatid na si Pablo, itinuro kay Timoteo sa 2 Timoteo 3 kabanata 16 hanggang 17. Pakibasa po kapatid na dito.
16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuturo ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan. Yan po yung pakinabang ng banal na kasulatan. Magagamit po natin. Ito yung pakinabang na magagamit natin sa pagtuturo, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, sa pagtuturo sa ating tahanan, sa ating mga anak, Pagsaway sa mga anak. sa pagsaway sa mga anak, sa pagtuturo ng maayos na pamumuhay. Ito pa ang idinidin dito, kapatid na Digi, sa 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan po yung pakinabang ng banal na kasulatan, upang ang tao ng Diyos, ang mga tao ng Diyos ay maging sakdal, maturo ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya yung mga tao ng Diyos ay nagiging sakdal sa paggawa ng mabuti. At ang ating Panginoong Diyos ay walang ibig, kundi ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Kaya napakagandang bagay po ito na ating napag-aaralan, na ang pakinabang ng salita ng Diyos magagamit sa pagtuturo, una sa ating tahanan at sa ating mga kapatid, kaibigan at kamag-anakan po natin. At ang sabi po sa ating pag-aaral pa, sa Apokalipsis 1:3, na napakalagang bagay na kapag ginanap natin ang salita ng Diyos, ay ito po yung tawag sa atin ng banal na kasulatan, kapatid na Vicky. Meron kasi tayong tatawagin tayong mapalad. Sa Apokalipsis 1:3, atin pong basahin ang pangangaral po ng ating kapatid na si Juan sa Juan 1:3. 1:3. Opo, Juan 1:3. Sa Apokalipsis 1:3. 1:3. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Apokalipsis 1. Apokalipsis. Sabi mo, 1. Apokalipsis 1:3. Ayan. Yan po yung kung ginaganap natin ang salita ng Diyos sa pangaral po ng ating kapatid na si Juan sa Apokalipsis 1:3. Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Yan po yung pangaral ng ating kapatid na si Juan, na mapalad ang bumabasa at nakikinig nito, sapagkat ang panahon malapit na. Pero ang patuloy na supporting text po ng ating kapatid na si Lucas, sa Lucas 11:28, ito po yung napakagandang pangaral ng ating kapatid naman, sa Lucas 11:28. Patungkol po ito sa pagganap ng salita ng Diyos at ano ang ating mapapakinabangan dito sa pagganap ng salita ng Diyos. Meron pala tayong pakinabang, mga kapatid, kamag-anakan, kaibigan po namin. Meron tayong napakahalagang pakinabang, kapatid na Vicky, sa Lucas 11:28. Datapwat sinabi niya, oo,
bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Yan. Bagkus, mapapalad, Palad. ang nakikinig at ito po'y ginaganap. Kaya, salamat po sa Diyos at sa ating pong napag-aralan patungkol po sa banal na kasulatan upang maalaman ng mga tao na isang kalungkutan, isang napakalaking kalungkutan sa buhay ng tao ang hindi pagkaalam po ng banal na kasulatan at ng mga katotohanan na nakapahayag dito sapagkat ito po ang nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesus upang isipin o magkaroon tayo ng buhay na walang gan. Ito nagpapatotoo sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pagbasa, pagsaliksik ng banal na kasulatan. At ito po yung ating pinasasalamatan sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong muli mga kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin na tayo po'y binigyan ng patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos. Pinasalamatan po natin ito, ang banal na Espiritu na nanguna sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Muli, kung lolobin po ng ating Panginoon ay sa isang pag-aaral po muli ay aming pong asang muli ang inyong pong pagsubaybay sa aming pong ginagawang paglalahad o balita ng mga katuhanan. Kapatid na bibig. Muli po ay pinupuri po namin ang Diyos, pinasasalamatan na tayo po ay muli nakapag-aral ng kanyang mga banal na salita at patuloy po kaming nag-aanyaya sa inyo ang aming pong mga kaibigan, mga minamahal namin, mga taga-subaybay ng aming pong ginagawang pag-aaral. Nagpapasalamat po kami sa inyo at nalulugod kami na tayo po ay nagkasama-sama at sana po ay patuloy tayong mag-aral, maging kalakasan po ng ating pong pananampalataya sa ating Diyos. Muli, tayo po ay magkakasama-sama muli sa isang pag-aaral at sana kami, tayong lahat ay muli maghihintay, magbabantay sa muling pagbalik ng ating Panginoon at tayo kaya ay handa na siya ay muling Salubungin. salubungin. Pagpalain po ng Diyos sa ating pong napag-aralan.